Mula kay John Reps mga tol, China nagbaon daw ng mga tubo no sa Scarborough. At mga mangingisdang Pinoy kinukuhanan daw ng isda o ng mga huling isda at itinataboy. Alamin natin tong videong to mga kapatid mula kay John Reps. Bago yan, huwag mong kalimutan syempre mag-subscribe sa kanyang YouTube channel. Yan po, ayan o, yan. Kikita nyo po. At syempre kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video and commentary, syempre huwag mo rin kalimutang mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. At syempre mga kapatid, para sa ating lahat naman ito, no, kaya bilang isang Pilipino dapat aware tayo sa mga ganitong bagay, ipaglaban natin ang ating karapatan no dito sa pinag-aagawang teritoryo. Actually dapat nga hindi na pinag-aagawan to kasi meron ng hatol ang international law, ang UNCLOS mga tol, ang Permanent Court of Arbitration. Nanalo tayo dyan, napawalang bisa ang claim ng China. Matigas lang talaga mukha nila. Anyway, wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Yung sabi nila sa salita nila, hindi daw pwedeng mangisda sa loob. Bawal. Kinawit pa ako dito sa Narito na ang mga maiinit na balita mga kabayan. Scarborough Shoal, bantay sarado na ng China Coast Guard at Chinese Navy warship. Naglagay na rin umano sila ng mga malalaking tubo sa bahura na tila gustong tayuan na ng bagong istruktura. Isang barko rin ng China ang inakyat ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard na nakaangkla sa dalampasigan ng Zambales. Nakapatay umano ang AIS nito at hindi rin sumasagot sa tawag. Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Alam mo, barko ng China. Barko ng China nakaangkla sa may Zambales mga tol. Nakaangkla na. Grabe no. At saka yung Scarborough, balak na daw nilang tayuan ng permanent structure. Nako po. Mas magiging matibay sila doon pag nangyari yon mga tol. Sa patuloy na modernisasyon ng bansa, nilagdaan na ng Pilipinas at Japan kahapon ang isang kasunduan para sa pagkuha ng 5 karagdagang 97-meter class patrol vessels para sa Philippine Coast Guard. Ang pagbili ng mga multi-role response vessels ay tutustusan ng Japanese Officials Development Assistance o ODA na nagkakahalaga ng 64.38 billion Japanese yen na niloan sa ilalim ng ikatlong yugto ng Maritime Safety Capability Improvement Project para sa Philippine Coast Guard. Nilagdaan ni Japanese Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo at Japanese Ambassador to the Philippines, Indo Kazuya, ang exchange of notes sa tanggapan ng Department of Foreign Affairs sa Pasay City. Sinabi ni Indo Kazuya sa isang talumpati na habang ang sitwasyon sa paligid ng Pilipinas ay patuloy na seryoso, ang Philippine Coast Guard ay nakatayo sa isang frontline para sa pagprotekta sa ating mga karaniwang interes at mga patakaran na nakabatay sa Maritime Order. Dagdag pa niya, noong May 15 ay binisita niya ang isang 97-meter class multi-purpose vessels at narinig niya mula kay Admiral Gavan ang tungkol sa kahirapan ng mga operasyon ng Philippine Coast Guard. Kaya muli niyang pinagtibay ang kahalagahan ng pagpapalalim ng kooperasyon sa pagitan ng Japan at Pilipinas. Nauna nang nakuha ng Philippine Coast Guard ang dalawang 97-meter class MRRV sa ilalim ng Japan at MSCIP Phase 1 at Phase 2 ng Pilipinas. Ang dalawang 97-meter patrol ship na BRP Melchora Aquino at BRP Teresa Magbanwa, ang pinakamalaking barko ng Philippine Coast Guard, ay ginagamit sa pagpapatrolya sa West Philippine Sea. At ito pala yung dalawang nauna na, no? Meron pang mga susunod. Yung ganyan mga kalalaking barko, ito kasi yung Teresa Magbanwa, yung pinakamalaki, di ba? 97 meters pala yun. Malaki yun. Sana magkaroon tayo ng ganong marami para talagang meron na tayong pang flex ng muscle dito sa mga hinayupak na to, nakakabwisit kasi no, mga Chinese Coast Guard na to barko ng Philippine Coast Guard ay ginagamit sa pagpapatrolya sa West Philippine Sea at nag-e-escort sa mga sibilyang bangka na nagsusuplay sa mga tropang Pilipino na nakatalaga sa kinakalawang na BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ang Japan ang nangungunang bilateral na kasosyo sa ODA ng Pilipinas, kasama ang mahabang kasaysayan ng suporta nito para sa mga prioridad sa pagpapaunlad ng Pilipinas na sumasaklaw sa mga infrastruktura, kalusugan, human resources, agrikultura, edukasyon, humanitarian assistance at disaster relief. Bukod pa dyan ay marami pang iba.
Samantala, bantay sarado na umano ng mga China Coast Guard at Chinese Navy warship ang Scarborough Shoal ngayon. Nalaman yan matapos isumbong ng mga mangingisdang Pilipino sa advance party na Atin Ito Coalition na nakalapit ng 25 nautical miles mula sa bahura ng Scarborough. Ayon sa kwento ng mga mangingisda roon, sa bukana o pasukan ng lagoon ay may nakapwesto na umanong 4 na China Coast Guard vessels. Nako. At sa loob naman ng lagoon ay mayroon ding 5 Chinese Navy warship. Kung dati ay nakakalapit pa ang mga mangingisda ng nasa 100 meters sa labas ng bahura, ngayon ay mahigpit na at itinataboy na sila ng China Coast Guard. Ayan, yung loob niyan mga tol, yun yung lagoon. Ano talaga yan? Breeding ground yan ng mga isda. Maraming isda dyan kasi dyan talaga sila nangingitlog at nagpaparami. No, dati nakakapasok dyan ang mga mangingisda kasi traditional na fishing ground talaga yan. Kaso mula nung nakuha yan ng China nitong 2012, 2012 no, nung nagkaroon nga ng standoff dyan, hindi na nakakalapit ngayon dyan yung mga mangingisdang Pilipino. Pinapalayas na nitong mga Chekwa, no? Kaya ito yung isa sa mga dapat natin talagang mabawi. Kasi ito pasok to sa ating 200 nautical miles exclusive economic zone. Kaya talaga may karapatan tayo dyan mga tol. Kahit sa ating pinakalumang mapa, no, kasama yan mga tol part na yan ng ating pinakalumang mapa. Yung sinasabi ng China na 10 dash line, 9 dash line nila, nitong 1947 lang nila inimbento yun. 1947 lang tayo panahon pa ng mga Kastila, may mapa na tayo dyan mga tol. Talagang talagang mga makakapal lang talaga mga pagmumuks nitong mga to. Kaya nga nung inilapit natin to sa Court of Arbitration wala nga silang ipinadalang representative nila kasi alam nilang matatalo sila Wala silang pinadala kahit isang representative nila doon yung naghain tayo sa The Hague, sa Permanent Court of Arbitration. Wala silang pinadala doon. O talo sila. Napawalang bisa yung claim nila pero hindi nila matanggap. Butthurt silang lahat mga tol. At ngayon ginagamit nila yung lakas nila. No, ginagamit nila yung napakalaking puwersa ng Chinese naval forces nila, 'di ba? Ito ang ginagawa nila. Nagpapadala sila ng napakaraming barko. Ayon sa mga mangingisda ay may mga ibinaunang mga malalaking tubo ang China sa loob ng bahura at hindi nila alam kung para saan yon. Abay mukhang magsisimula na nga talagang tayuan ng istruktura ng China ang Scarborough Shoal mga kabayan. Dagdag pa ng mga mangingisda kabayan ay hinihingian pa sila ng mga China Coast Guard ng huli nilang isda. Pero mas okay na ito kung ikukumpara noong Administrasyong Duterte kung saan hindi na nagsasalita noon ang tauhan ng China Coast Guard at basta na lamang itong sasampa sa mga bangka ng mga mangingisdang Pilipino. At saka kukunin ang mga huling isda at pinipili pa nila ang mga malalaki. Kaya't maaawa ka na lang sa mga mangingisda noon na umiiyak dahil wala nang maiuuwi. Kapag naipag-usap ka dyan, duduraan ka lang sa mukha ng mga yan. Mahilig man duraya mga yan may napanood ako sa isang video mga tol. Nag-aaway parehong Chinese. Nag-aaway, duraan sila na duraan. No? Naisip-isip ko, kaya pala mahilig sila mga water cannon. kahit harapan mukha sa mukha, puro water cannon din ang alam nitong mga to. No? Duraan sila Mahilig man duraya mga yan. Basta walang sila nang paalam, malungkatin na yan. Yan ang masyadong parang panglitang tingin natin dito sa mga Pilipino. Lungkat nila sir, kunin yung gusto nila. Ilagay nila sa plastic. Pang magaganda pang kunin nila. Magagandang Yung mga tanay, ganyan, mga lapo. Kunin nila yan, walang paalaman yan. Basta nakuha nila, alis na kaagad yan. Ito yung sinasabi ni Laurel na hindi daw totoo. Kilala nyo si Laurel? Hanapin nyo na lang sa YouTube kung sino si Laurel. Isang napakadakilang pro-China nun. Nasabi wala namang di totoo yan. Nung nangaharas yung China, nangaharas ng China ng mga mangingisda, hindi totoo yun. Anong masasabi niya rito sa mga to? Ito, mga artista ba to mga to? Mga uma-acting lang, parang artista ng gobyerno para palabasing nangaharas ng China. Hindi, ito yung mga maliliit na mangingisdang nakakaranas mismo ng ginagawa ng mga Chekwa sa dagat. Halos nga, wala akong kinita, sir. Ito, sa Scarborough, umuwi kami luhaan. Sa Scarborough, walang kinita.
Bantay sarado rin ngayon ng Philippine Coast Guard at Philippine Navy ang Escoda, pero ang Scarborough ay tila napabayaan na lang ito at malaya ang China na gawin ang gusto nito. Samantala, isang araw matapos isagawa ng atin ito coalition ang resupply mission sa Scarborough ay biglang naglabas ng ulat ang China na maaaring ikulong ng China Coast Guard ng 60 araw ang sinumang hindi Chino na tatawid umano sa China border. Oh, grabe no? Dati kinukuhanan lang nila ng isda, ngayon naaarestuhin pa, di mas lalong nawalan ng kita yung mga maliliit na mangingisda. 'Di ba? Dati pag nanguhuli sila ng isda, yung mga pinakamagaganda, pinakamalalaking isda nila kinukuha. Ngayon sila na mismo kukunin, no? Wala na paglilitis daw, ikukulong ng 60 araw, 2 buwan din 'yun, mga tol. O anong kakainin ng mga pamilya, asawa at anak na umaasa sa kanila? Yung tatay nila papalaot para may uwing uulamin nila, tapos hindi na pala babalik dahil isukulong na. Imagine 'yon, mga tol. Yan ba yung mga pinagtatanggol ng ng mga pro-China rito sa Pilipinas, na mga tulog pa rin sa katotohanan hanggang ngayon? At magiging epektibo na umano ang bagong regulasyon na ito ng China sa Hunyo. Tinawag naman niya ni Philippine Coast Guard Commodore J. Tariela ang direktiba ng China at tinawag na iligal. Anya, maituturing itong harassment dahil nasa loob mismo ng exclusive economic zone ng bansa ang mga mangingisdang Pilipino. Tayo ang may karapatan sa West Philippine Sea. Tama. Batay sa UNCLOS. Dagdag pa ni Tariela ay paninindak lamang umano ito ng China upang wag magpatuloy ang mga civilian mission sa West Philippine Sea. O titignan natin sa Hunyo kung magagawa talaga ng China yan. Samantala, nakaangkla naman malapit sa dalampasigan ng San Felipe sa Zambales ang isang barko ng China. Mayroon pa itong watawat ng Pilipinas at nakapatay ang AIS o Automatic Identification System ng barko, kaya hindi umano ma-detect ang kanilang presensya. Pero naispatan ito ng Philippine Coast Guard habang nagpapatrolya sa San Felipe. Una itong napansin noong Miyerkules at nang radyuhan ng Philippine Coast Guard ay hindi daw ito makontak, kaya't kinaumagahan ay inakyat na ito ng Port State Control at K9 unit ng Philippine Coast Guard. Dito na nadatnan ng Philippine Coast Guard ang 7 Chino na nagmula pa daw sa Hong Kong. Ayon sa Philippine Coast Guard ay sa Maynila daw talaga umano sana dadaong ang barko, pero mahal daw ang anchorage fee. Biruhin mo, may bandila pa ng Pilipinas na nakaawagayway. Tapos 7 Chino sakay, arestuhin na yan. Maynila daw talaga umano sana dadaong ang barko, pero mahal daw ang anchorage fee, kaya't pinili ng mga Chino na dito na lang mag-angkorahe sa San Felipe sa Zambales. Paliwanag pa ng mga Chino, nabili umano ng isang Pilipino ang barko, kaya sila nasa bansa. Wala namang notice of arrival sa Philippine Coast Guard ang barko na ginagawa ng mga lokal at foreign na dadaong sa bansa. Sa ngayon ay nakahold muna ang barko habang gumugulong ang imbestigasyon. Tinatayang nasa 130 nautical miles ang layo mula sa San Felipe, Zambales sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal, kung saan nagaganap ang mga matinding girian ng mga barko ng China at Pilipinas. Ang daming tawag doon Panatag Shoal, Scarborough Shoal, Bajo de Masinloc, no? Ang daming tawag, minsan nakakalito no? Ang disenyo ng barkong ito ay tulad ng mga nakikita nating Chinese maritime militia vessels, kaya ano sa tingin niyo mga kabayan? Espiya na nga ba ito ng China? Mahirap niyan mga tol pag meron silang illegal na transaction. Halimbawa nagbagsak ng mga pinagbabawal na gamot, mga ganun, o kaya human trafficking, mga ganun mga bagay. Mahirap yung ganun, kaya kailangan talaga i-hold yan at imbestigahan ng ating Coast Guard at ating gobyerno. Mahirap yung mga ganyan. Well, anyway, ikaw bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo rito, mga tol? Pwede kang magbigay ng komentaryo sa ibaba. Pwede kang magbigay ng iyong saloobin. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.